Hi guys, mga kachismisan, mga kabugis, mga kahalaman, kaplantitos, plantitas. Share ko lang sa inyo itong ginagawa ko. So, dahil hindi ko gusto yung tayo ng halaman ko o yung tubo rin ng halaman ko, ito yung gagawin ko. Medyo binilisan ko na ang video kasi medyo mahaba ang nangyari dahil nga hindi tayo masyadong eksperto. Pero dahil nag-success naman yung ginawa natin dati, kaya inuulit ko lang. So, ginawa ko ulit to. Ginawa ko lang, binalatan ko yung sanga, nilinisan ko, piniprepare ko siya para i-markot or air layering. Ayan. Sana tama nga yung sinabi ko o tawag sa kanya. So, nag-prepare na rin ako ng lupa. Ayan na yung lupang nilagyan. Binasa ko na siya, nilagay ko sa supot para siya yung ikakapit natin doon. At ayan, yung mga gagamitin natin, piniprepare ko. Kasi mas madali para sa akin magpatubo minsan pagka nag-air layering ako kaysa tawag dito, mag-cuttings. So, ganyan yung ginagawa ko sa kanya, lalo na kung maganda naman yung branch no ko, yung halaman ko. So, yung sanga. So, ayan, hinatian ko na yung na hindi ko malaman kung paano hati at hindi ko din alam kung anong sinasabi ko minsan. So, ayan po, pagpasensya nyo na dahil bagong naghahalaman lang din. Hindi naman bago. O bago lang tayo ngayon nag-vlog tungkol sa halaman. So, ayan, iniyapos ko na po yung yung lupa. Ayan, binasa ko yan, guys. So, plastic ng yelo yung ginamit natin. Tapos ngayon tatalian na lang natin siya. Dahil wala akong makitang straw. So, nakakaawas-awas sa buhay. Ganon. So, yan ang ginamit natin. Yung pang-grafting tape. O, diba? Pero konti lang yung ginamit ko, guys. Kasi alam nyo naman, mahal din naman yan. So, ayan siya. Ginanyan ko siya para at least hindi din naman sumingaw at matuyo agad-agad yung natin, yung lupa na binasa natin. So, ibinalot kong maigi at inayapos kong maigi para kumapit din sa sanga. Ayan siya. Kasi minsan, guys, kung may extrang plastic din kayo, pwede din naman plastic din yung ipang ganyan nyo para at least hindi nga matuyo yung lupa sa loob. Kasi kailangan medyo basa siya dahil hindi naman pinapasok na ng tubig yan pagka yan nakaganyan. Nagmo-moist na lang yung tubig o yung lupa dyan sa loob ng plastic. Ayan na, tinali na natin siya, guys. Ayan. Nakahiligan ko talagang magbugis at gusto ko talagang magparami. Yung halaman na yan ay bonggambilya na 21 shingel. Sabi nila ordinary, pero dahil pagka nagbubulaklak siya ay maganda pa rin para sa akin, hindi siya ordinary. Walang ordinary sa halaman na inaalagaan natin. Kasi sobrang gusto natin yun, di ba, guys? Kaya kahit mapa-ordinary man yan o napulot lang sa kalye, okay lang yan. Yung halaman kong 21J na yan, matagal na sa akin. As in, sobrang hindi pa nalalagyan ng maraming halaman tong rooftop ko. Mga halaman ko na sila. Nalulungkot na, minsan kasi wala ako dito. So, ngayon kasi nakastay ako. So, masaya na naman ang mga halaman ko. Minsan talaga napapabayaan pagka busy, ganon. So, ayan na, guys. Nailagay ko na siya ng maayos. Maghihintay na lang tayo ng mga 15 days o makita natin na may ugat na siya. Pagka may ugat na, pwede na natin siyang i-cut para itanim sa sarili niyang paso. O, diba? Mas okay yun kasi yung maghintay tayo ng tubo ng cuttings at magpapaugat ng cuttings. At least iyan, malalaman din natin, guys, pagka yan ay hindi nagsasucess kasi minsan namamatay yung taas ng sanga. So,
Sana naman mag-success siya. Ayan, pakita ko din sa inyo. Iyan yung dating inner layer ko na galing dyan sa halaman na ano. So, ayan. So, napaghiwalay na natin sila. Nag-success naman siya. Ngayon, inalisan ko na din siya ng mga sanga-sanga kasi isang side lang yung tinutog yung mga branches niya. So, gusto ko kasi bumilog siya para pagka namulaklak yung 21J, pabilog yung ano niya. Kasi nakita ko sa isang video na napakaganda ng 21J pagka nakabilog. So, healthy naman yung halaman. Tinanggal-tanggal ako. Medyo hinard pruning ko siya para at least mas maganda maging resulta. Pakikita ko na lang yung update sa inyo, guys. Ayan. Sana may na-share ako at sana kung meron kayong mga comments sa mga pinagsasabi ko, guys, correct nyo na lang ako at uulitin natin ang video.